Magpahinga po muna at mag-relax sa mga nakaka-inspire naming kwento dito sa Good News. Dahil papalapit na nga ang Chinese New Year, ang mga tao ay nagsisimula na maghanda ng mga pampabuenas. Teka, sagot na raw kayo ng mag-asawang ito. Di mo na nga raw kailangan pang pumunta ng mamahalin na Chinese resto dahil ang dim sum at chicken feet na ito, mabibili mo lang sa cart nila. At kung hindi pa kayo kumbinsido sa swerte ng mga pagkain ito, sila na raw mismo ang magpapatotoo dahil bago sila maging sir at madam sa sariling negosyo. Aakalain nyo bang dati rin daw silang mga dishwasher at waiter? Tara at swertehin sa panunood ng kanilang kwento. Ang mag-asawang Irma at Ronaldo nagkakilala raw sa isang Chinese restaurant noong kabataan nila. Noong 14 years old ako, pinasok ko ng tatay ko sa Chinese restaurant at ako yung naging dishwasher doon. At pumayag naman yung may-ari na in-check. Dahil sa hirap ng buhay, maagang nakipagsapalaran sa Maynila sina Irma at Ronaldo para magtrabaho. Yung kaibigan ko, nakita niya kung gusto ko daw ng trabaho. Dinala niya ulit ako doon sa isang kaibigan niya, yung mga boss ba. So tinanggap naman agad ako. So yan restaurant na yon, pumasok ako 1989. Nagtatrabaho man pareho sa iisang restaurant, ang dalawa hindi raw agad naging close. Si Irma raw kasi seryoso at may pagkasuplada. Kasi bata pa siya eh. Bagong pasok lang ako pero malakas yung loob ko na parang mag-utos. Bossy-bossy kasi ako doon eh. Pero nang lubos na magkakilala, unti-unti nang nahulog ang loob nila sa isa't isa. Naging close kami. Everyday na hinatid ko siya. Tapos kakain kami sa hawan, ng halo-halo, gano'n. Pagkatapos At tulad na nga ng manok na pangsabong, ang palaban na si Irma, napaamo raw ni Ronaldo. Ako siguro yung unang tinamaan kasi ako po yung bumait, nawala yung taray. Sina Irma at Ronaldo nauwi sa kasalan at di kalaunan bumuo ng sariling pamilya. Mayroon na kami mga baby. Ang nangyari, dahil alam na ng boss namin na nagkahiwalay na kami ng trabaho. Si Ronaldo napasok sa isang Chinese restaurant kung saan niya nakilala ang chef na babago pala sa timpla ng kanilang buhay. Dumayo sa amin, sabi niya, pare, punta ako dyan. Pinabili niya ako ng giniling, tsaka chicken feet. Ngayon sabi niya, pare, magdadala ako ng panimpla. So, ganun lang, ganun yung history nun. Yung kumpare ko na yun na nakasama ko sa restaurant na yun, tinuruan niya ako ng kung paano yung tamang timpla ng chicken feet tsaka siomai. Bit-bit ang perfect recipe ng chicken feet at siomai. At sakay ng isang sidecar, nag-umpisa ng negosyo ang mag-asawa na dinala nila sa kalsada. Siya nagda-drive ng cart, aakyatin niya doon. Tinutulak bisikleta, tapos paakyat doon sa may bundok. So parang sobrang hirap. So pag pumapasok ako, dalawang bit-bit ko. Isang may kanin, isang yung mga dimsum lang. Pagdating ko sa Maynila, yun, lalako ko talaga yun. Sa kanilang pagpupursige, ang mag-asawa unti-unting nakapagpundar mula sa kanilang negosyo. So, hindi naman pare-pareho na ganun yung benta, pero kahit papano, nakaka-5 digits po siya man. Ang cart nila ngayon, hindi na lang isa, dalawa o tatlo, kundi siyam. Nagdagdagan ng ibang Chinese food ang kanilang menu at dumami pa ang mga flavor ng bestseller nilang chicken feet. Sa halagang 115 pesos, meron ka ng 5 piraso ng masarap at masarsang chicken feet asado. At kung ayaw mo naman ng masarsa, meron din silang chicken feet na tausi. At kung gusto mo naman ng mainit na sabaw, meron din silang ala-bulalo style na chicken feet soup for only 150 pesos. Ngayong tikiman time na, ang magiging punong abala sa ating taste test hindi raw magmamaalat ngayong Chinese New Year, ha? I have a proposal for you, Tata. Proposal po? Dahil si Sugar ng pinakabagong rom-com serye na My Ilonggo Girl na si Ara San Agustin, hahanap daw muna ng swerte sa mga Chinese food na ito. Hello? Kuya, nasan ka na ba? Kanina pa ako hinahanap ni Mommy at ni Venice. Gutom
na gutom na ako. Hindi ko alam kung saan ako kakakain dito. O sige, nabilisan mo. Bye-bye. Saan ako pwedeng kumain? Ito. Wow, ate, ano to? Chicken feet. Chicken feet? Chicken feet na ano yung sauce? Asado. Asado. O sige nga ate, patikin nga ako ng isa niyan. Chicken feet? Ay naku, hindi mo mapapakain si Venus ng ganito. Basta gutom na talaga ako. Wala na akong choice. Kakamayin? Sarap! In fairness, ang lambot. Ang sarap ng sauce niya. Natuwa si Sugar. Hindi na-expect na Sugar nakakain siya ng ganito, pero nasarapan siya. Mamimigay rin si Ara ng swerte sa iba. Ang bango! At since malapit na ang Chinese New Year mga kapuso, eto mamimigay tayo ng good vibes and ng good luck sa mga tao around Binondo. Mag-iikot po tayo ngayon at mamamahagi tayo ng chicken feet with rice. Let's go! Ito si Kuya. Sige Kuya, sa inyo po yan Kuya. Sana po ay magustuhan po ninyo. Bubuksan ko po para makita po ninyo. Chicken feet po at kanin. Bilang Salamat po. Salamat po. kumakain ba kayo ng chicken feet? Eto, tigisa kayo. Sana mabusog kayo. Chicken feet po ito. For good luck daw po yan sa marriage and sa family. May pamilya na po ba kayo? Yes, ma'am. May asawa po? Meron po, ma'am. Naku, happy marriage po. Yes, ma'am. Thank you very much. Okay mga kapuso, tapos na tayo mag-spread ng good vibes at ng good luck dito sa Santa Cruz, Manila at around Binondo. At dahil parating na ang Chinese New Year, binabati ko kayo ng Kung Hei Fat Choy! Laking pasasalamat ng mag-asawa na nahuli nila ang sikreto sa tagumpay na negosyo. May napunta na rin kami yung kahit pa na bahay, tapos kondo, sasakyan na pang-deliver namin from dito sa Comisario to Manila. Siyempre, dapat may dedikasyon, number one, focus. Tsaka siyempre yung puso nandun. Siyempre, dapat Tapos may tiwa sa taas. May konting, may bulong ka rin dun. Ika nga, ang tagumpay ng negosyo, hindi lang sa swerteng bitbit nito, kundi nasa sipag at determinasyon ng negosyanteng hindi sumusuko. Sit back and relax dahil narito na ang mga kwentong aantig sa inyo. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Mga tips para makaiwas sa bad luck ngayong Chinese New Year, alamin. May binigay siya sa akin na charms na para sa pintuan, para daw sa good luck, buenas ng bahay. May swerte talaga. Kailangan may tripling sipag, tiyaga ka. Mas masarap kasi sa pakiramdam yung kahit papaano ay tumutulong ka sa abot ng makakaya mo, yung kahit konting bagay lang ay malaki na sa kanila. Di ba sinabi ko sa'yo, bawal magtinda dito? Kuya, dali na kailangan ko po kasi yung pera. Hindi ko na problema yan. Ay, di pati mo na lang. Para makalis ka na. Sa kuwang ito malapit sa isang eskwelahan, makikita ang isang babaeng tila nag-aabot ng paper bag sa mga estudyante. Ano kaya ang laman nito? Ang larawang ito, ipinadala ng isa nating kapuso sa ating Good News Facebook page. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. Personal niya raw nakilala ang babae at batid niyang palagi itong namimigay sa kanilang lugar. Naisipan ko pong isend sa Good News page dahil bukod sa
yun din yung pangarap ko na makatulong, makapagbigay sa kapwa. Naging masaya ako, tsaka na-inspired ako dun sa kwento. Ang Good Samaritan sa Larawan, ang Tubong Katanawan, Quezon at may-ari ng isang online shop na si Isabel. Ang paper bag na nakunang ipinamimigay niya, mga pagkain daw na pangbaon ng mga bata. At ang ganitong pamimigay, hindi na raw bago sa kanya. Bakit niya kaya ito ginagawa? Mas masarap kasi sa pakiramdam yung kahit papaano ay tumutulong ka sa abot ng makakaya mo, yung kahit konting bagay lang ay malaki na sa kanila. Lumaki sa simpleng pamilya si Isabel, kung saan pinagkakakitaan ng mga magulang nila ang pagbubukid. Dahil lumaki rin sa hirap, ipinangako ni Isabel na balang araw siya naman ang tutulong sa mga kabataan. Ang online shop na raw ang pangunahing pinagkakakitaan ni Isabel, kung saan katuwang din niya ang asawa. Tuwing sasapit ang anibersaryo nila at iba pang mga espesyal na okasyon, talaga raw sineselebrate nila. Pero hindi lang daw basta celebration ha, dahil sa halip na maghanda o kumain sa labas, sila ang namimigay. Ang mantra raw ng mag-asawa, para magpasalamat sa natatanggap na biyaya, ibahagi ang biyaya sa iba. Kaya naman, para sa ika-36 niyang kaarawan ngayong parating na linggo, ang kanilang plano, magpakain sa kalapit nilang barangay. At dahil may kinakaharap silang krisis sa pangingisda ngayon, dito sa Barangay 7 naisipan ni na Isabel na mamigay. Konting tulong na rin sa mga magulang na hikahos sa buhay. Maalon, kaya po kahit pa paano, magbibigay po kami ng kaunting pamatid gutom sa kanila at sa mga bata po ay kaunting laruan. Matapos lutuin ang sopas na kanilang ipamimigay, dumiretso na si Isabel at ang kanyang pamilya sa Barangay 7. Ang mga kabataan ng barangay excited na sa kanilang munting paalmusal. Malaking tulong po yun sa mga bata dito sa aming sitio. Nakakain po silang lahat. Lalong-lalo na po yung anak ko at saka mga apo ko. Tuwan-tuwa po sila, busog na busog daw po sila. Yung po nga po kayo na nag-aiyak po. Ay nga po, dinala ko dito, tiningi po sa inyo ng pagkain. Tumigil po sila ng pag-iyak. Sige po, laba ko. Salamat po sa inyo at yung anak ko, apo ko po nalibang. Hindi na po nag-iyak at siguro pinabusog sa inyong binigay. But wait, there's more! Sina Isabel, may paalmusal na, may paregalo pa. Para nga kay Isabel, ang ngiti at pasasalamat ng mga kabataang kanyang nabigyan ay sapat ng regalo para sa kanyang kaarawan. Gagawin namin to hanggat malakas kami, bibigyan kami ng Panginoon Diyos ng malakas na pangangatawan. At syempre, ayan, kung may budget, hanggat kaya namin, kami po ay pagpapatuloy po namin hanggang sa aming makakaya. Ganon din po sa, kung hindi man kami, ay sa anak namin. Sila po magpapatuloy. Happy birthday, salamat po. Share your blessings, ika nga. Wala sa liit o sa laki o sa presyo ng ibabahagi. Dahil anumang simpleng biyaya, kapag naibahagi sa iba, makapagdadala ng ngiti sa kanilang mga mukha. Ngayong bagong taon, kamusta kaya ang malasakit meter ng ating mga kapuso? Sa sitwasyong may naagarbyado, titindig kaya sila o magwawalang kibo? Sa social media, ito ang mainit na kaganapang tinutukan ng marami ngayong linggo. Sa video, makikitang nakaupo ang isang estudyante na nagtitinda ng sampagita sa harap ng mall. Hanggang sa ang gwardya, lumapit at kinausap siya. Hanggang sa hinablot na nito ang sampagita at sinira. At tila pa umakmang sisipain ang estudyante. Pero ang babae, hindi rin nagpatina. Lumaban at inihampas sa gwardya ang natira sa sampagita garland na hawak niya.
Dahil sa insidente, na-dismiss sa nasabing mall ang guard at hindi na muna pinapasok ng kanyang agency habang nagsasagawa pa ng investigasyon. Samantala, hati rin ang panig ng mga tao hinggil sa nangyari. Nakumpirma rin na ang estudyante palang inakalang bata nung una, 22 taong gulang na college student na. Sino ang tama at mali? Kaninong pagkukulang ang nagsanhi ng problema? Ang insidenteng ito, magiging inspirasyon natin sa panibagong social experiment. Magkukunwaring isang gwardya ang ating kasabwat na si Luis, habang ang isa pa nating kasabwat na si Roan ang magpapanggap na estudyanteng menor de edad. Di ba sinabi ko sa'yo, bawal magtinda dito? Kuya, dali na. Kailangan ko po kasi yung pera. Hindi ko na problema yan. Handa na ang aming mga kamera. Ang una naming itinarget, itong mga motor rider na nakahinto sa gilid ng kalsada. Ito po, 30. Ito po, 40 isa. Ito, lahat po to gawa ko, kuya. Ilan po? Isa lang po. 10 piso po. Hanggang sa dumating na nga ang ating kasabwat na gwardya. Bawal magtinda dito, ha? Ha? Hindi, kuya. Matatapos naman na to, kuya. Yun na, baka na magtinda na. Wait lang po, kuya. Baka po kasi bibili po sila, kuya. Ang mga rider nagulat sa komosyon. Pero ang isa sa kanila, nakapukaw ng aming atensyon. Kayo po, kuya. Baka po gusto nyo. Wala lang kita. Hindi, kuya. Bilhin na lang po kayo. Para makalis ka na. Bilhin na lang po kayo. Ito na lang po. Gusto nyo po. Sige na, doon ka na magtinda. Siba na. Kuya, huwag nyo naman po itulak. Ang tigas ng ulo mo. Bawal na kasi dito. Tama na po ang arte. Medyo nainis ko kay guard kasi pinapalis niya yung nagtitinda. Binigyan ko ng pera yung estudyante para umalis na siya, para hindi matanggal yung guard. Naawa rin ako sa gwardiya. Naalala ko rin yung nag-viral nga na gwardiya. Parang naalala ko, parang naulit Masisita ko na rin yung gwardiya Makulit na Kulit mo talaga Pinagsabihan na kita pero paulit-ulit ka pa din pumupunta dito para magtinda. Mas magiging mainit ang susunod na mga eksena. Ulit-ulit ka na lang pumunta dito. Hindi na. Kunwari itatapon na ng gwardya ang panindang basahan ng estudyante. At ang aming itinarget, grupo ng kabataan na nag-iensayo sa isang parke sa Quezon City. Ate, gusto niyo po basahan? 30 lang po isang tali, tapos ito po 40 isa. Pwesta ngayong araw Mura lang po. Wala akong dalang pera. Ikaw paulit-ulit ka na sinasabihan. Sige na, doon ka na. Hanggang isang bata ang naglakas loob na sumingit sa usapan. Kuya, dali na. Ay, di pali mo na lang. Bawal kasi magtinda dito. Ibinuhos na nga ng ating mga kasabwat ang acting. Ang isang ito, tumindig na at lumapit. Doon mo na itinda sa iba yan. Kuya naman Nasinundan pa ng isang kabataan. Kuya! Ang kulit ng batang yan. Lagi ko na nga sinasabihan niya na bawal magtinda dito Kuya, nagbebenta lang naman po kasi ako Naiiyak na po. Bebenta ka lang po ng maayos tapos bigla ka pong gaganon. Na po ako sa kanya naaawa po. Tapos parang naiinis na din po ako. Gusto ko lang po siyang i-comfort. Huwag na lang siya dito, doon na lang sa iba. Muli pang umikot ang Good News Team at sa pagkakataong ito, binaligtad naman namin ang eksena. Ano ba, kuya? Huwag mo nga ako inahawakan. Magbebenta lang naman ako Ang estudyante nating kasabwat ang magtataray at lalaban sa paninita ng gwardya. Ice candy po. Bawal magtinda dito. Kuya, batas ka, kuya. Bebenta lang ice candy. Bawal nga. Hindi nga. Bibili nga yung mga yan. Ate, bili kayo ice candy. Bawal. Ate, please titulo lang. mo, kuya. Mapapagalitan naman ako. Papagalitan ka, Asan titulo mo? Sumunod ka na lang. Bibili nga kasi sila, di ba ate, bibili kayo? Ang mga dalagang ito, halatang iritable na sa nakikita. Sa ibang lugar ka na lang. Hindi, wala magbibenta ako, kuya. Wala magagawa. Hanggang sa ang isa sa mga bata, nagsalita na at nagtanong. Lagi ba kayo dito? Minsan, kasi hindi natsyempuhan Pero dito na namin ibinunyag na eksperimento lang ang kanilang nasasaksihan. Isa lang.
Nung sinabi ko po na, Kuya, bawal po ba? Parang naintindihan ko po siya kasi po, tama naman po yung ginawa niya kasi trabaho niya naman po yun. Salamat po ha sa paglalabas ng inyong saloobin. Balikan natin ang viral video. Hiningi namin ang opinyon ng mga eksperto. May mga bagay na magiging mali dahil hindi mo sinusunod yung tama. In fairness with the security guard, maaring ginagawa niya lang yung trabaho niya as per order ng nasa taas sa kanya. Ang hindi maganda doon ay yung part na sinira, hinila, at saka yung pagsipa niya sa bata. Maaring tama yung ginawa niyang pagpapaalis, pero kung paano niya ginawa ito yung hindi tama. Sa aspeto naman ng batas? Depende kasi natin siya titignan eh. I see the video as incomplete. Hindi natin makita yung buong story. As to the girl, it is a private property, di ba? It is a mall. So, subject to certain protocols, so kailangan ka rin mag-follow kung ano yung mga sinasabi ng authorities na nandoon. Ayon kay Attorney Chelsea Liao Ariza, pasok sa kasong slight physical injury ang ginawa ng gwardya sa estudyante. Kailangan titignan natin gaano ba ka-intense yung physical injury na gawa sa kanya. So, kung hindi naman masyadong malaki talaga, so that may be considered as slight physical injury. Pero ang pansamantalang hindi pagpapapasok sa gwardya ng kanyang agency? In the case of the guards employment, usually kasi ang mga security guards, di ba, they have a security agency. So, that means they are not employed directly doon sa mall. So with that, walang illegal dismissal na nangyari kasi wala namang employer-employee relationship between the mall and the guard unless talagang direct employed si guard ng mall. Samantala, naglabas na ng pahayag ang parehong kampo ng estudyante at security guard. Gusto ko pong humingi ng sorry sa kanya and at the same time, hindi ko ginusto na matanggal siya sa trabaho. Sinusunod ko lang po yung trabaho ko bilang isang security guard. May pamilya tayo na nag-aaral, kagaya sa amin, family. Naaawa rin ako. Sa panahon ngayon na ang bawat galaw ng tao pwede nang mapanood ng publiko, maging maingat sa paghusga. Dahil sa likod ng mga drama, may parehong kwento ang bawat isa. Naniniwala ba kayo sa swerte? Sa mga pampaswerte. Ang kapuso nating si Camille, oo ang sagot dyan. Ang dati niya kasing maliit na negosyo, lumago at kumita ng milyong-milyon. Nang dahil daw sa Chinese Lucky Charms. Ang good news na yan at iba't ibang pampaswerte ngayong darating na Chinese New Year, sama-sama nating alamin dito sa Good News. Ngayong Chinese New Year, alam mo na ba ang kapalaran mo? Eto na ang mga tips pampaswerte sa career, sa love life, pati sa negosyo. 16 years old pa lang daw si Camille. Dumidiskarte na siya para kumita at makatulong sa pamilya. Nandiyan na nagtitinda kami ng punda, naglalako kami ng mga punda and bedsheet, tapos nagtitinda rin kami ng mga palaspas. Si Camille, kasama ang kanyang asawa na si Miko, maaga ring napasabak sa responsibilidad bilang magulang. Kaya para buhayin ang pamilya, nag-isip sila ng iba't ibang paraan para kumita. Naging online seller po kami noon, 2015 until 2017. Nung pagkatapos po ng 2018 naman po, naging direct manufacturer na po kami, may sarili na kaming tahian. Pero hindi raw agad kumapit ang swerte sa kanila. Hanggang isang araw, nagdi-deliver kami sa Divisoria. Doon ako may nakilalang Chinese expert na may tindahan sa Divisoria. Hindi talaga ako palabili. Siguro hadya na lang din na napadaan ako doon. May binigay siya sa akin na charms na para sa pintuan, para daw sa good luck, buenas ng bahay, para sa tindahan, at para daw sa sasakyan. Kaso lang wala pa kaming sasakyan that time. Tapos, tinignan niya yung palad ko at sabi niya sa akin na masipag ka. Sabi niya, babalik ka sa akin, magpapasalamat ka. Kaya naman mula noon, si Camille naniwala. Inilagay ang pampaswerte sa bahay at sa tindahan. At pagkalipas ng ilang buwan, sino ba naman daw ang mag-aakala ang dati nilang maliit na tindahan ng damit
magiging big-time hit noong pandemic. Nang maging supplier kasi sila ng personal protective equipment o PPE sa iba't ibang malalaking hospital, dito raw nagsimulang umapaw ang blessing sa kanilang buhay. Kaya naman ang paniniwala ni Camille sa mga Chinese Lucky Charm, niyakap at pinagpatuloy na niya. Ito po yung pinabili po niya sa akin ng mga charms na pinapasabit niya po sa akin sa pinto, sa tindahan, labas ng bahay, at saka po sa tapat po ng salamin. Ito po yung abacus, yan, money bag, and lucky tree. Tapos ito po yung koi fish po. Yung gold po kasi nagsisimbolize po yan ng fortune, wealth. Dahil na nga raw sa swerteng dulot ng mga Lucky Charm, bukod sa napaayos na bahay, nakabili sila ng sariling sasakyan. Ang kanilang negosyo, hindi lang lumago, nakapag-travel pa sila around the world. Laking pasasalamat ng araw nila sa mga Lucky Charm dahil ang dati nilang pinapangarap na buhay, achieve na nila. Ayon sa feng shui expert na si Johnson Chua, ang paniniwala raw ng mga Pinoy sa mga Chinese na pampaswerte ay nakaugnay na sa matagal ng relasyon ng Pilipinas at China. Kaya maging tayo, sumasalubong sa Chinese New Year. Pagpasok po ng bagong animal zodiac sign, tulad ng 2025, sasalubungin natin ngayon ang Year of the Wooden Snake. At ngayon na nga raw, napapalapit na ang selebrasyon nito. Dagsa na rin ang mga mamimili para bumili ng kanilang mga Lucky Charm o pampaswerte. Tradition na din, and they think it's more paniniwala na. May innate na sa'yo na swerte ka. Pero meron din na challenging sa realing coach choices. Kaya mo siya i-balance, we need charms. Mula sa money tree hanggang sa mga lucky bracelet, present. So kapag sinabi niya po ang intention mo or more for money luck, okay, then meron baka certain lucky charm para for the money. Tulad ng mga money tree, lalo ngayon, sa Year of the Wooden Snake, maganda rin meron tayong mga snake image sa bahay natin or sa establishment natin. Kasi yan po, nakatulong yan para to absorb the good luck of the wooden snake. Kasi pag hindi nawawala rin, yung pagsusuot din po ng mga lucky charms tulad ng mga bracelet. Kung gusto mo rin daw dalawin ng swerte, ito ang tips ni Feng Shui expert Johnson ngayong Chinese New Year. Ito yung nilalagay sa ating hapagkainan. So yun po yung prosperity basket. Yun po yung meron siyang bowl na may mga kasama po mga rice tsaka money kasi that symbolizes na para magaan at maging masagana yung pagpasok ng swerte sa atin. And also, pwede tayo magsuot ng red na damit because the red is a color of fire, color of passion, and color of joy. Pwede ring mamigay ng pulang sobre o angpaw bilang simbolo ng pagbabahagi ng biyaya at magandang kapalaran. Maganda rin po na meron din tayong mga pagkain sa hapagkainan. First, meron tayong mga pagkain mahaba tulad ng mga pansit that always represent long life. Then meron din tayong mga pagkain, mga bilog, small like dumplings, siomai, lighter, or meatballs that always represent na ang pera natin, smooth sailing, pumapasok sa atin. Pwede rin po tayo magkaroon ng mga gulay, okay, mga greenery, yung mga green na color kasi that also represent prosperity. At saka most important, tikoy. Kasi kailangan always stick together para yung family mas more harmonious po siya. May swerte talaga. At saka, syempre, kung hindi ka naman pwedeng kapit ka lang sa swerte, di ba? Kailangan may tripling sipag, tiyaga ka. Mga kapuso, nararamdaman nyo na rin ba ang swerte? Sabi nga, ang paniniwala sa mga charm ay gabay lamang. Dahil sa huli, tayo pa rin ang gagawa ng sarili nating swerte. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. Anumang pagtulong sa kapwa, i-video mo at i-send sa aming Facebook page o i-tag ang aming Facebook account. At baka ang video ninyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-Good-News yan. Sana'y naantig ang inyong mga puso ng aming mga kwento. Tuloy-tuloy ang inspirasyon at good vibes hanggang sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.